So karon paghisgutan nato ang control structure. Ang flowchart usa ka diagram nga magamit aron ipakita ang mga proseso sa usa ka problema o task. Sa paghimo og flowchart, adunay tulo ka pangunahon nga estruktura nga ginagamit. Una ang linear, relational ug loop. So kung miingon tag linear structure, diretso nga daloy sa proseso gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kung miingon pud tag relational structure, nagamit kini og kondisyon aron magdesisyon kung unsa nga dalan ang sundon. Pag moingon sabta nga loop structure, gipareho ang proseso aron magpadayon hangtod ang kondisyon mahimong tinuod. So magsugod kita sa linear structure. Ang linear structure kay simpleng daloy sa mga proseso nga walay kondisyon. Tas ang mga action kay sunod-sunod lang ug dili magkinahanglan og pagdesisyon. Kini nga estruktura pwede magamit nga mag-isa. Pero kasagaran kinahanglan nga mag-uban gihapon ang relational ug loop structure para makompleto ang proseso. So naa diri ang example number 1. Isipon natong ang flowchart nga magsulod og duha ka number ug kuhaon ang ilang kabuuan. So sa step 1, define A as container or variable for the first value. So buot pasabot pa nga ang A magamit og sudlanan aron masulod ang first value. Sa number 2 pod parehara gihapon sa number 1 nga step. Define S as container or variable for the sum of the first and second values. So ang S kuno magamit og container para sa kabuuan sa A ug B. Step number 4, get the value of A and B. So sa ikaupat nga step, magkuha ta og mga input gikan sa user para sa mga value sa A ug B. Step 5, compute the sum by adding the first and the second value. So diri nga step, makuha ang kabuuan o sum pinaagi sa pag-plus sa duha ka value. Step 6, display the sum on the screen. Sa 6 na dayon i-display ang resulta sa S sa screen para makita sa user ang kabuuan sa duha ka numero. So mao na niya explanation ni adtong steps nga atong giistoryahan ganina. So mao na dayon kini ang ginatawag nga flowchart. So naa siya step 1 hangtod step 6. So proceed kita sa linear recursive steps. The flowchart has shown in figure 3:1 is a linear construct designed to perform a single pass processing. But what if the same class of processing need to have to be done twice? Will the linear structure still be able to handle it? Well, ang linear structure kay maghimo og proseso usa ka beses. Pero kung kinahanglan buhaton ang parehong proseso duha ka beses, mahimo gihapon pero kinahanglan nimo kopyahon ang mga steps ug buhaton sila balik. Bisan pa kung daghan na kaayo ang mga balik-balik nga proseso, dili na praktikal ang linear structure. Mas maayo gamiton ang loop structure nga magpadayon og balik-balik hangtod ang kondisyon matuman. So tan-awan ninyo kini nga example. Linear in relation to loop structure. The previous example as illustrated in figure 3:2 shows how the recurrence of certain steps help achieve the second round of input processing before it ends. But if there were hundreds of similar input steps or processing to be made, it would be very impractical to keep on repeating similar steps in a linear construct. Hence, the best way is to use a loop and then define the spot in which the jump will kick off to repeat the previous processing construct. So sa akong giingon ganina nga example, nagpakita kini kung giunsa ang pagbalik-balik sa mga steps nga nakatabang sa pagkompleto sa ikaduhang round sa input processing. Pero kung daghan na kaayo ang parehas nga input o proseso nga kinahanglan buhaton, maglisod na ta kung magpadayon ta sa pagbalik-balik sa mga hakbang sa linear structure o mga steps sa linear structure. Maong ang maayo buhaton ning ani kay mogamit gid og loop structure. Sa paggamit sa loop structure, pwede na to i-define kung asa magsugod ang pagbalik-balik sa mga steps. Aron dili na kinahanglan i-duplicate ang tanan nga mga lakang.
So, mauna niyang example. So, next is the relational structure. The diamond symbol in flowcharting is used to indicate a conditional path. A question which is in the form of logical comparison is placed inside the aforesaid shape for evaluation. The appropriate steps placed on either path, if any, are executed depending on the outcome of the test, which could lead to either true or false answer. Ang relational structure sa flowchart kay gamitan og diamond symbol para ipakita ang conditional path kanang o dalan nga magdepende sa kondisyon. So ang sulod sa diamond shape kay usa ka pangutana. Kung unsa ang angay nga buhaton, ibutang kini sa duha ka agyanan. Usa para sa tinuod ug usa para sa mali. Or mas sikat sa ginatawag na true or false. Ang proseso magpadayon sa usa sa mga path depende sa resulta sa kanang pagsusi. Kung ang resulta kay true, so magpadayon siya sa steps sa true. Kung false pod, magpadayon pod siya sa false nga steps. So para sa ning example, so nagkuan siya diamond. Tapos ang path na ay path, duha ka path, the yes and the no. Tapos, kung mag-take siya sa no path, na ay statement 1. Step to take when the answer is no. Tapos, kung mag-yes siya, statement 2. Step to take when the answer is yes. Tapos, mag-proceed na dayon sila kung unsa ang ilang kalabasan. Or kung unsa ang ilang dapat kalabasan. So, mao ni ang mga symbols nga gamiton kung naay duha ka pilianan. So, magamit tag equal kung magkapareho ang duha ka value. Less than kung gamay ang usa kaysa sa isa. Greater than kung dako ang isa kaysa sa isa. Not equal kung dili magkapareho ang duha ka value. Less than or equal kung mas gamay o pareho ang usa kaysa sa isa. Greater than or equal kung mas dako o pareho ang usa kaysa sa isa. Sa giingon diri nga ang atong pag-discuss sa atong flowchart is hawaon sa nato ang less than or equal ug ang greater than or equal kay maka-confuse ni sa mga beginners para sa ako, pero magamit gihapon ni siya sa actual programming. So naara ang step 2. Step number 1, define A as a container for the first value. So, maghimo tag sudlanan sa A. And then, magyapon sa B. And then, sa step 3, get the value of A and B. Kuhaon nimo ang value sa A ug B. And then, sa step 4, i-compare nimo ang value sa A ug B. If A is the highest, then i-display nimo ang A. Otherwise, i-display nimo ang B. So, mauna ni ang flowchart ing atong gi-istoryahan. Nested relational structure. A relational structure normally reflects as a simple evaluation process, and that is by comparing two values in a single decision box. Ang relational structure kasagaran maghimo og simple nga evaluation nga magkumpara lang og duha ka values sa usa ka decision box. Pero kung ang algorithm magkinahanglan og komplikadong evaluation, kinahanglan na ay paagi aron magpabiling flexible ang relational structure. So tungod kay isa ra ka pares sa values ang pwede ikuan kumpara sa isa ka decision box, kinahanglan nga maghimo og bag-ong decision box kung kinahanglan pa magkumpara og laing pares sa values. Maghimo ta og flowchart nga sulod og duha ka number gikan sa keyboard. Dayon pangitaon ang pinakamataas nga value tapos ipakita dayon kini sa screen. Kung ang una nga value mas dako kaysa sa ikaduha nga value, kung ang una nga value mas gamay kaysa sa ikaduha nga value, kung ang duha ka value magkapareho. So define A as a container for the first value. Define B as container for the second value. Kuhaon ang value sa A ug B. Ikumpara ang value sa A ug B. Tapos, kung dako ang A,
ipakita ang A. Kung dili, ikumpara pag-usab ang A ug B. Kung ang B ang pinakamataas, ipakita ang B. Kung dili, ayaw na lang i-display. So, mao ni ang example nga flowchart. So, ang loop structure sa mga program pod kay magpadayon og buhat sa mga instruction hangtod nga maabot ang usa ka kondisyon. So, ang kanang action nga pagbalik-balik og mga buluhaton is gitawag siya nga loop. So, ang loop kinahanglan na ay control aron mahuman kini sa usa ka specific nga punto kung matuman ang usa ka kondisyon. So, ang loop structure ug ang relational structure magtinabangay. Ang relational structure magdesisyon kung magbalik sa pagsugod sa loop o magpadayon sa sunod nga mga steps depende sa resulta sa kondisyon. Kung ang kondisyon tinuod, magpadayon ang loop. Kung dili, maghuwat kini sa sunod nga step. So, mao ni ang loop structure model. So, ang infinite loop kay mahitabo kung ang mga step sa usa ka program is magbalik-balik nga buhatonon hangtod mahuman. Pero, walay katapusan o walay tiyak nga exit point. Pasabot ani nga ang process magpadayon ra nga magbuhat sa mga instructions, walay hunong. So, pananglitan na lamang, kung balik-balik nga gibuhat ang usa ka parte sa program ug walay kanang kondisyon nga kanang nagsugot nga mag-undang o maghuman ang loop, magpadayon ra gihapon ni siya hangtod sa kanang magproblema na ang program parehas anang hang. Para masabtan pa jud, tan-aw nato ang flowchart sa figure 3 to 8 nga nagpakita kung unsaon magpadayon ang process nga walay katapusan kung walay kondisyon nga kanang magpugong ani. So, parehas na lang ing ani, infinite siya kay wala siya katapusan. So, magbalik-balik ra gihapon siya hangtod sa naay kondisyon nga magpahunong ani. So, ang controlled loop kay usa ka loop nga kanang naay klaro nga exit point o tuldok nga mahuman ang loop. Importante ni aron malikayan ang kanang infinite loop nga mapadayon hangtod sa kanang walay katapusan. Aron malikayan ang problema, ang loop kinahanglan adunay relational structure nga magbuot kung kanus ang mogbalik ang sinugdanan o kung kanus ang magtapos ang kanang proseso. So, ang relational structure mao ang magdesisyon kung magpadayon ba ang loop o matapos ba ang loop, depende sa kondisyon. Kung ang flowchart na ay klaro nga kondisyon nga magtugot sa paghunong sa loop, kini gitawag nga controlled loop. Sa controlled loop, ang proseso magpadayon ra hangtod ang kondisyon magtugot nga magtapos na. So, mao ni ang flowchart nga controlled loop. Gikontrol niya nga mahuman ang loop aron dili kini ma-infinite or mag tuloy-tuloy. So, maura to og daghang salamat. Bye-bye!